nauubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Benga, Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Ang turingan ni Sarah at ni Aimee higit sa magkaibigan. Yan ang napapansin ko sa kanila, mga kababayan. Yun ang napapansin ko. Hindi nyo ba napapansin? Tinabla ni Senator Aimee Marcos yung kapatid niya para kay Sara Duterte. Ano mo ba si Sara Duterte? Aimee. Yan din ang tanong ko. Oo, tama ba ako, Ma'am Becca Marquez? Oo, bakit ka? Wala akong alam. 'Di ba? Bakit pa? Ganyan eh. Kasi, imagine mo imagine mo buti. Mas mahalaga si Digong kaysa kay Bongbong. Mas mahalaga si Sara kaysa kay Bongbong. Mas mahalaga yung Duterte kaysa sa pamilya Marcos. Anong meron? Si End Times Makwan na namatawa. Oh, napaisip ba kayo? Kung napaisip kayo, napaisip din ako, mga kababayan ko. Kasi sa sinasabi ni Sal Panelo, mga kababayan. Liban sa Pogo. Mga kababayan ko, anong meron? No. Anong meron? Baka namang chick magnet talaga itong si Dutz. Tsaka imagine mo si Aimee Marcos na nagbabayad ng abogado ni Digong. Oo, si Aimee Marcos na nagbabayad, mga kababayan. Tuloy. Ano nangyari? Katakot-takot na batikos ang pinailan lang niya laban sa administrasyon Bato. Pero nung tumako siya ng senador, hindi ba? Sumama siya sa administration ticket ng kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat delikado siyang hindi manalo kung nandun siya sa oposisyon, walang pera, walang organisasyon. Samantalang dito sa administrasyon, bagong halal ang kanyang kapatid, di ba bago pa? May pera pa. At ang mga local government, mga LGUs, gobernador, na mayor, pag yung presidente bagong halal, talagang lahat gagawin niya. Kung anong kagustuhan ng presidente, pagbibigyan nila. Kaya sumama. Pakinggan nyo to sinasabi ni Sal, ha? Pero ano nangyari? Dahil nga sa kanyang doblikarang posisyon, nandun yung pro, nandun yung con, di malaman kung sino siya. Ang tao, nawala ng pagtitiwala sa kanya, kaya bumagsak ang kanyang rating sa mga survey. Mawawala siya doon sa winning candidate sa senatorial. Kaya anong ginawa niya? Nung makita niya, delikado ako, umalis siya sa Unity. Hindi sa Unity, umalis siya doon sa administration. Sa lakas, sa federal, yung partido nila, umalis siya doon. Correct. Mga kababayan ko. That is the words of Sal Panelo. But the biggest question sa akin, mga kababayan, ano talaga ang meron kay Aimee? Yun din ang gusto ko malaman. Hindi nga nagtataka kasi ako. Paano nakuha ni Aimee Marcos na ipagpalit ang kanyang kapatid sa mga Duterte? Hindi naman tungkol ito sa pera. Kung pera pag-uusapan, mayayaman talaga ang Marcos. Mayayaman talaga sila, mga kababayan. Pero kung pag-uusapan natin, yung tungkol, mga kababayan ko, dito kay Salpa, sa sinasabi ni Sal Panelo,
there isn't connected, mga kababayan ko. Ako, curious na ako. Napapaisip na ba kayo, mga kababayan ko? Oh, may napapaisip na ako. Oh, watching you hear from Isabela, dami pa lang hindi ko alam, wala akong alam diyan. Pero according to Salfanelo, mga kababayan ko, para sa kanya, Amy Marcos is manggagamit, mga kababayan ko, sa lahat daw ng mga resources na makuha niya. The second, mga kababayan ko, talagang inaaway ni Senator Amy itong si First Lady Lisa, mga kababayan ko. And the third is mas pinagpalit ni Sara Duterte, ni Amy Marcos sa kapatid niya si Bongbong, si Sara. Ano nga ba ang mas matimbang? Kadugo o kaibigan? Mga kababayan. Oo. Ayoko manggaling sa bibig ko na sabi lang na na merong emirate si ganito kay ganyan. Baka, baka. Yun. Oh. Ako rin napapaisip, galit siguro kay FL Marcos. Well, ganun na nga, mga kababayan ko. Ako na magpapatunay. Ako na magpapatunay na galit si Aimee kay FL Lisa. Galit talaga siya. Galit. Pero para sa akin, nakita ko yun nung nandun ako sa kampo nila eh. Alam nyo naman ako, napunta rin ako dun. Di ko naman kakailayan, mga kababayan ko. Oh. Biyahe ni Koy, totoo ba na kakasuhan ni Bato? Paano po ako kakasuhan ni Bato? Sino ho nagsasabi? Paano naman po ako kakasuhan ni Bato? Ano na po ikakaso sa akin ni Bato? Mga kababayan. Unang-una sa lahat, wala naman ho kung sinabing masama kay Bato. 'Di ba? O, klaruhin natin yan. Mga kababayan ko ha. Kakasuhan daw ako ni Bato. Kanino nyo ho nanggaling? Kanino hong nanggaling yung salita na yan? Mga kababayan ko. Opo, Ma'am PB, okay na po. Andito na po. Kanina pa nakita ko na po. Kung sagutin ko lang ho, paano ho ko kakasuhan ni Senator Bato? Mga kababayan, may sinabi ba akong masama sa kanya? Mga kababayan ko, if you are public official, you are often for criticize. Okay? Criticize. Wala ho akong sinabing masama kay Bato. Sinabi ko ba? Mga kababayan ko, minura ko ba siya? Hindi. Mga kababayan ko. Bakit yung mga comedian na ginagaya sila Gloria? Hindi ba pwede? Pag sinabi ko ba na, come on, Mr. Trillanes, make my day! Sinabi ko bang ganon? Kakasuhan nga na ba kagad? Mga kababayan ko, wala, di ba? Alam mo, kaming mga vlogger, we are prone sa lahat ng kaso. Yes, napaka-prone namin sa kaso. Dami namin na prone kami dyan. To be honest. Yan ang kalaban din namin. Pero mga kababayan ko, we criticize the people. We criticize the politician. Kinikriticize namin yung mga yan. Mga kababayan ko. Because may mga mali sila nagagawa. It means, kung sila tinatamaan sa amin, effective ako. Opo, mga kababayan ko. Kung tinatamaan sila sa amin, at sila ay tinatamaan sa sinasabi namin, it means effective ako. Efektibo ako. Hindi ako defektibong vlogger. The more na sila ay nasasaktan sa sinasabi ko, na tinatamaan sila, it means effective ako. Gets nyo? Di ba? Ano kasing topic yan kay boss? Yan, fake news yan, Koy. Mas matindi ang mga DDS vlogger. Correct! Kung sabihan nga, alam mo, yung mga mga libelous nga na sinasabi ng mga DDS vlogger, mas matindi pa eh. Yung sabihan si Presidente bangag, nagdodroga, di ba? Sinasabihan nilang gano'n. That is one of the worst of the worst.
Samantalang itong mga DD Sheets vlogger, hindi naman nila nakita. Wala naman silang ebidensya. They accuse the president in the point of kinaracter assassinate nila. Sa amin naman, mga kababayan ko, nagsalita naman talaga si Bato ng ganun. Come on, Mr. Trillanes, make my day. Kakasuhan ka na ba kagad nun? Di ba hindi? Mga kababayan? See, nakita mo difference, mga kababayan ko? The difference of PBBM vloggers, or what I guess what can say, mga naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos and the Duterte vloggers. Ang layo. Pula at berde, naglalaban-laban. Pero nagmumukhang tae ang mga tae talaga. What can I say? Alam mo, hindi naman tayo hindi naman tayo diyan eh. Hindi lang tayo, aware din tayo sa kanila. Oy, magla-live ako mamaya 11 manood kayo. Oh, tuloy natin yung kay Guanzon doon. Oh, hindi lang kung may makamura. 'Di ba? Kami ba nakita nyo bang minumura namin si Digong? Hindi, 'di ba? Nakita nyo bang minumura namin si Sarah? Hindi, 'di ba? Minumura ba namin si Amy? Hindi. Minumura ba namin yung mga DDS? Ang tawag lang natin sa kanila, BO-BO. 'Di ba? Hindi po mura 'yun. Katotohanan 'yun. Taong walang alam, ang ibig sabihin nun may dictionary, 'di ba? Oh, baka ayan na nga ho, 'di ba? Kaya nga ho, there is a biggest difference between Duterte vloggers and PBBM vloggers, mga kababayan ko. 'Di ba? Thank you so much for supporting the President, PBBM, BNK, and all PBBM vloggers. Alam nyo, kaming mga taga-suportan, tayong mga taga-suporta ni Pangulo, I'm just an only or ordinary people na may boses ako sa social media. Yun lang ang meron ako na pinahahalagahan ko. Kaya ako, mga kababayan, yun ang iniingatan ko. Yung boses nating mga Pilipino. Kaya mga kababayan ko, tayo, dito sa Pilipinas, tayo naniniwala kahit yung mga piling sa ibang bansa. We are sacrifice our time and effort to eliminate the fake news na kumakalat, mga kababayan ko. Hindi lang kami defender dito, mga kababayan ko. Fact checker din kami kung ano yung sinasabi nila. 'Di ba? Oh. Sabi dito ni Ma'am PD, oh, correct kaya sa inyo ako nanonood parate. Maraming salamat po, Ma'am. Kung ganun, Ma'am PB, thank you very much po. Ma'am Irene Santiago, good evening po. Ayan, alam sa totoo lang, hindi naman mabigat din yung responsibility namin. Mabigat din yung responsibility namin. Do you know guys na na mahirap din gawing content. Kasi time and effort, oras, minuto, segundo, importante. Alam niyo yung kapag lalabas ka, pag wala kang kasama security, pwede kang gantihan ng mga yan. Kaya ako pag makita niyo ako, mga kabayan ko, may security akong kasama lagi. Lumalabas ako ng bahay. 'Di ba? Sino sa inyo mga nakakita sa akin sa mall? Sa Baguio, nakakita sa akin. 'Di ba? May nakakita sa akin na subscriber ko sa Baguio. 'Di ba? Hinarang pa nung security ko. 'Di ba? May dalawa akong security palagi. Hinarang pa ng security ko yung subscriber ko. Kaya sabi ko, hindi, okay lang. Sabi ko gano'n. 'Di ba? Mahirap talaga lumabas. Lalo na ngayon. Kasi tayo, yung nandito sa position. Because we are protecting the president. Wala na akong masasabi. Hindi niyo ako pwedeng sabihan troll ako ni presidente. Because, ang trabaho ko, mga kababayan ko, protektahan yung presidente ko. Ito lang ang may aambag ko sa kanya. 'Di ba? Ito lang kaya ko iambag sa kanya. Kaya lagi po tayong kasi ang mga Duterte nagpapapatay ang mga yan. Mm, mga kababayan ko, nagpapapatay ang mga yan. Kaya nga mga kababayan, medyo maingat din tayo. Kasi, isa pa, sinusuportahan din natin si Sunny Trillanes. Mga kababayan ko, alam naman natin si Sunny, talagang mainit yan. Kung mainit na ako, mas mainit pa yung kaibigan ko.
mga kababayan ko. Kung mainit ako sa mata ng mga DDS, mas mainit yun, mga kababayan. Di ba? Believe ako sa iyo, BNK. Grabe ka support mo. Maraming salamat po, Ma'am Irene Santiago. Mula noon, nakita mo naman, Ma'am Irene, nung kampanya pa lang. Di ba? Oh, kampanya pa lang, andyan na tayo, mga kababayan ko. Kaya hindi ako papayag na yuyurakin lamang ng mga tao. So, ginawa ko tong video na to, ginawa ko tong live na to, because I want you to know, mga kababayan ko, ang ugali ng kapatid niya. Mga kababayan, may same experience ako na sinasabi ni Panelo. Kaya naniniwala ako 80% totoo, mga kababayan. Hey! Pagalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, pegador, kayo ay maganda. Benga, pegador, galit sa masama. Benga, pegador, ang sa inyo bebenga. Benga, pegador, wala kang kawala. Benga, pegador, kayo ay maganda. Benga, pegador, galit sa masama. Benga, pegador.